napakawalang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, nagpapakapagod ka ng gusto sa pagtatrabaho sa mundong ito, ngunit para saan ba ang mga pagpapagod na ito? Naitanong mo na ba sa sarili mo, para saan ang pagpapagod ko? Para saan ang pag-iipon ko? Para saan ang mga material na bagay na kinakamkam ko? Para saan ang lahat ng ito? Makapagbibigay ba ito sa iyo ng kaligayahan? Madadala mo ba ito sa iyong patutunguhan? Sa kamatayan mo, madadala mo ba ang mga ito? Ang sabi ni Solomon, pinakamayamang tao na nabuhay sa mundo, napaka walang kabuluhan. Ang kayamanan, katanyagan, katalinuhan, lahat ito ay walang kabuluhan. Gusto kong sabihin sa iyo, kaibigan, isang bagay lang ang may kabuluhan. Ito ay ang pagkakaroon mo ng relasyon kay Kristo. Alam mo ba kung bakit? Kung magkakaroon ka ng relasyon kay Kristo, ikaw ang pinakamayamang tao sa mundo. Ikaw ang pinakamasayang tao sa mundo sapagkat ang kaligayahan, ang tunay na kapayapaan, hindi ito mapupunan ng kayamanan, ng salapi, ng katanyagan, mga material na bagay, kundi si Jesus lang ang makapagbibigay nito sa iyo, kaibigan. Para saan ba yung ginagawa mo, kaibigan? Para saan ba yung pagpupuyat mo? Para saan ba yan pagpunta mo sa ibang bansa? Para mag-ipon? Para makabili ng magandang bahay, sasakyan, magarang mga damit? Para masabi mo sa mga tao, may narating ako, nakapag-abroad ako, marami akong naipong pera. Gusto ko maging totoo ka, kaibigan, sa sarili mo. Alam mo ba, dahil sa pera, dahil sa ambisyon, maraming mga pamilya ang nawasak, maraming mga relasyon ang nasira dahil ang mga tao, mali ang motibo, mali ang focus sapagkat nakatuon sila sa kayamanan, nakatuon sila sa mga bagay na nasisira, na temporary, nakatuon sila sa mga bagay na nawawala. At sabi nga ni Solomon, lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Sa mga sandaling ito, kaibigan, saliksikin mo ang puso mo. Saliksikin mo ang buo mong pagkatao. Ano ba sa tingin mo ang pinakamahalaga sa buhay mo? Gusto kong itanong sa iyo, bakit mo ba ginagawa ang mga bagay na ito? Bakit ka ba nagpapakahirap magtrabaho, nagpapakahirap mag-ipon, at kahit na ang kapalit nito, ang paglayo mo sa iyong pamilya? May saysay ba ang mga ito? May kabuluhan ba ang mga ito? Marami mga tao, mga sikat at mayayaman, nagpapatiwakal sapagkat sa huli ng kanilang mga buhay, doon nila nalaman na ang katanyagan, ang kayamanan na hinabol nila, hindi pala ito nakapagbigay ng kaligayahan sa kanila. Kaya, kaibigan, huwag mong hintayin na tumanda ka. Huwag mong hintayin na isang araw magigising ka na lang, ang mga mahal mo sa buhay ay wala na. Tignan mo ang iyong puso. Tignan mo ang iyong sarili. Ano ba ang kaya mong talikuran para lang sa katanyagan, para lang sa kayamanan na isang araw iiwanan mo naman kapag nawala ka sa mundong ito. Isang paalala, ang sabi uli ni Haring Solomon, napaka walang kabuluhan. Napaka walang kabuluhan. Itama mo ang buhay mo. Ayusin mo ang relasyon mo sa Diyos habang may pag-asa, habang huminga ka. Ayusin mo ang prioridad mo. Unahin mo ang Diyos sapagkat mawala ka man sa mundong ito, iwan mo man ang mga kayamanan mo, makakaasa ka na hindi nasayang ang buhay mo. Kaya kaibigan, wag mo sanang hayaang lumipas ang araw na to, ang oras na to, nang hindi mo tinitignang mabuti ang kondisyon ng buhay mo.